Hi guys! So, andito naman ulit tayo sa panibagong tutorial. So, ito po yung tungkol sa SSS membership process online. So, ito yung mga para sa mga gustong ma-process kaagad yung pagpapamember nila sa SSS na hindi na kailangan pumunta pa sa mga SSS branch. So, wala pa siyang 30 minutes, meron na kayong SSS number. So, lalo na sa mga kailangan, yung mga ASAP, lalo na yung mga for employment purposes. So, ito yung para sa inyo. So, make sure to watch this till the end. Okay guys, so sa inyong Google app or any browser na meron kayo, i-search nyo lang po yung www.sss.gov.ph. Okay, tapos mapupunta kayo dito. As you can see, yung apply for an SSS number online. So, i-click nyo lang po yung apply now. Then, lalabas po itong no SSS number yet, get it here. So, i-click nyo lang po yan. Then, yung here na blue, ayun, i-click nyo lang yan. Tapos, i-click yung start dito sa baba. Okay. So, ito na yung step 1. Ngayon, ilalagay nyo po dito yung last name nyo, first name, middle name. Sa suffix po, yung halimbawa may junior, senior, mga ganun. The first, the second, mga ganun po. Okay, kung wala naman, wala na po kayong dapat na galawin dyan. Okay, tapos dito sa date of birth, month, date, tapos year. Okay, tapos dito, last yung email. Dito po yung email. So, ngayon, dapat po ang ilalagay nating email is active. Kasi, ito pa lang po yung first step ng process. So, pag na-submit nyo na po ito, mag-send po si SSS ng link na kung saan doon nyo po i-continue yung process. So, kailangan po talaga active itong email na ilalagay nyo. Tapos, pag nalagay nyo na po dyan, i-click nyo lang pong I'm not a robot. Then, I certify that above information are true and correct. So, click nyo lang yan. Tapos, i-submit. O, click nyo yung submit. Okay? Okay, once na-submitted na po yung first step ng process, ito po yung lalabas. Check email confirmation. So, ito yung sinasabi ko kanina na magsasend ng link si SSS para sa continuing of your process. Okay, let's check yung email. Okay, katulad nga po ng sinabi ko, ito, nag-send na po si SSS ng link. So, i-click lang natin yan. Tapos, ayan, good day, ganyan-ganyan. Okay. I-click nyo po itong link na blue. Ito to. Ayan. Ngayon, ayan na po. So, ilalagay nyo po yung kung anong gender kayo. Male or female, ganyan. Okay. Tapos, yung mother's maiden name. So, make sure yung pagkadalaga po ni nanay ang ilalagay. Yung, limbawa, anong apelyido, tsaka middle name ni nanay nung dalaga pa siya. So, nung hindi pa siya ikinasal sa tatay nyo. Okay? Tapos, dito sa teen, kung wala naman kayong teen, ano nyo lang yan. Okay lang na blanco yan. Tapos, mobile number. Make sure na ang mobile number is active. Tapos, yung telephone number, kung wala naman kayong telephone number, i-blank nyo lang yan. Tapos, blanko lang yan. Okay. Pwedeng blanko lang po yan. Okay. Tapos, dito naman po sa address, home address nyo po. Halimbawa, kung nasa Metro Manila kayo, ayan, naka-ano na siya, naka-blue na yung Metro Manila. So, mag-select na lang kayo dyan kung anong city, barangay, tapos lalagay nyo ko yung building name or house number, ganyan. Kung hindi, wala namang pangalan yung, kung hindi kayo nakatira sa building, sa isang building, i-blank nyo lang yan, none. Okay, ang ilalagay. Okay, kung anong street kayo, ilalagay nyo dyan. Kung subdivision man yan, kung walang street, ganyan, i-blanko lang din. Okay. Dito naman kapag provincial naman ang home address nyo, i-click nyo po syempre yung provincial. Tapos select yung province, city, barangay, ganun uli po. Tapos, ang purpose of registration, mas madali po kung ang ilalagay natin is for employment para wala na pong ibang hinahanap na requirements. So, click nyo lang po yung for employment.
Okay. Then, after that, next. Kung gusto nyo po i-save, okay lang. Okay guys, so andito na tayo sa pangalawang process na base sa link na sinend sa atin ng SSS. So, ayan. Then, dito tayo sa marital status. Kung single ba kayo, married, widow, divorce, so ilalagay nyo dyan. Sa nationality, Filipino, syempre, religion. So, usually, ang nilalagay dito is Christian. So, kung wala naman sa nabanggit ang inyong religion, you can click other para sa inyong religion, okay? Okay, dito sa place of birth. So, ito yung lugar kung saan kayo ipinanganak. So, makikita ito sa inyong mga birth certificate. Okay. Kung anong probinsya kayo, kung anong probinsya kayo ipinanganak at kung anong city or municipality. Okay, tapos pagkatapos dyan, next nyo na. Okay, sa nakikita nyo, syempre naka 60% complete na tayo sa ating process. So dito, ilalagay nyo po yung father's name. So, yung last name ni father, first name, then middle name. So, wag nyo kakalimutan, baka may junior o kaya senior siya. The second, the third, may mga ganun po. So, wag nyo po yung kalilimutan. Kasi mahirap na magpabago kung na-submit na siya. Okay, ngayon, pagkatapos dyan, sa father's name, okay, kung sa mga ano naman po, sa mga married naman po, pag na-i-click nyo po doon sa marital status nyo is married, dito po ay hindi po yan blanco. So, mag-white po yan kasi ilalagay nyo po dyan yung pangalan ng asawa nyo, yung last name, first name, ganun. Pero since kasi yung kapatid ko is single naman, kaya matik siya na kulay gray. So, ibig sabihin, hindi na siya dapat nagalawin. Okay, ngayon, dito naman po sa children, kung meron na, kasi kaya hindi siya blanco kahit single siya kasi meron tayong mga hindi pa nakasal na katulad ng mga single mom or hindi pa may mag-asawa na hindi pa kasal. So, ilalagay nyo po dyan yung children nyo. Last name, first name, middle name. Tapos, again, yung suffix kung junior, ganon. For the first, ganon. Okay, tapos date of birth. So, ang nakikita nyo is isa lang po yung row. So, kung halimbawa po, dalawa po, kaya tatlo ang ilalagay nyo pong children, add row lang po kayo. Dito po. Okay. So, ayan po. Sa nakikita nyo, dalawa na siya. So, kung tatlo, mag-add row ulit po kayo. So, dito, blanco lang po yan dahil so, i-X natin, blanco yan dahil wala na pa naman siyang anak. Okay. Kung wala kang anak, ganun din po yung gagawin nyo. I-blanco nyo lang nyo, i-X nyo. Okay. Dito sa beneficiary, kahit isa lang po yung beneficiary nyo, okay lang. And then, beneficiaries other than parents, spouse, children. Okay. So, dito, mas ang preferred ko ilagay yung kapatid o kaya parents. So, ilalagay niyo dyan. So, okay lang kahit isa o ilan ang gusto nyo. So, mag-a-add row lang kayo kung halimbawa gusto nyong 5 o kaya 3, mga ganon, 4. Okay. Nasa inyo po yan. Okay. Then, after that, i-next nyo lang po. I-click nyo lang po itong next. Okay. So, okay guys, dito po nakalimutan ko, yung dito sa beneficiary nyo, ilalagay nyo po dito sa, ayun, malapit po sa X, ayan, kung anong relasyon nyo doon sa iyong beneficiary, auntie ba, brother, cousin, foster parent, grandchild, grandparent, ganon, in-law, ganon, nephew, ayun. So, dyan yung magsiselect kayo. Tapos, yung birthday ng inyong beneficiary, okay. Yan lang. Tapos, okay, then, balik na tayo. Dito tayo sa next. Para sa next, okay, fill in on records. So, ayan, here we go. Naka 80% complete na tayo. So, I think this is the last ata. Okay.
preferred user ID, itong nakalagay dito is para po ito sa inyong online account. So, para ma-monitor nyo yung contribution nyo, or kung halimbawa yung kailangan yung i-update na mga personal information, ganun. So, ayun, dyan yung mamonitor para may sarili kayong account na mamonitor nyo, okay? Preferred user ID, ayan, length must be 8 to 20 characters. First character must be alphabetic. No special character, except underscore. Again, example, ganyan. Okay, dito naman sa personal record, Unified Multipurpose ID card, ganyan, para sa A1 or A6. So, ilalagay nyo lang po kung anong height nyo sa in cm po. So, 162. Dito naman sa weight, 50. Okay. Tapos, dito, UMID pay card. So, kung gusto nyo na, na papa-UMID pay card kayo, ipasasabay nyo na sa application nyo, go. Isabay nyo na sa process, pero ako hindi muna kasi nasa kapatid ko na lang yan. Pwede nyong i-next muna kasi optional naman po yan. Ayan, UMID pay card application, optional. Okay, i-next ko na diretso. Okay, dito sa preferred ID, sorry, I forgot. So, ito guys yung sinasabi ko na optional lang yung UMID ATM pay card. Okay. Then, this is no selected preferred bank details. Do you want to continue without selecting UMID ATM application? Yes. Okay. Kung ayaw po mo pa namang isabay yun sa process. So, yes. Okay. So, hindi pa pala siya yung last. Okay, ngayon, lalabas po dyan yung summary ng ginawa natin. Yung mga in-input nyo po dyan. Ito-check nyo kung tama yung mga spelling, tama yung mga information na nilagay nyo. Kasi, para sure kayo, tsaka kayo mag-generate ng SSS number. Kasi, magkailangan nyo pa mag-request to change your personal information kapag submitted na yon. Okay, ngayon, kung okay na-check nyo na wala namang problema sa mga na-input nyo, na mga sa personal information, ganun. So, i-generate SSS number nyo na siya. Okay. Yes. Tapos, dito, lalagay nyo po yung kung anong anong meron kayo dyan, baptismal, driver license, passport, para lang po ito sa document. Okay. Isa sa mga requirements para ma-process yung application nyo. Okay. Please select one of the following type of document to be uploaded. Okay. Siyempre, para proof ng inyong pagkakakilanlan. Okay. Birth certificate, usually, ang nilalagay dyan. So, kung wala kayong birth certificate, baptismal certificate, ganun. Okay. Tapos, isubmit nyo lang. Okay. Okay. Ngayon, lalabas na po ang inyong registration information, transaction number, SS number. Ayan. Tapos, dito may option kayo kung gusto nyo i-print, or kahit ito, pwede nyo i-click yung print, tsaka i-screenshot nyo, tsaka nyo print. So, pero, kahit hindi nyo i-screenshot, guys, meron na po siyang nakalagay doon sa i-email sa inyo ni SSS. So, i-check nyo yung email nyo dahil meron na po si SS na nilagay doon. Sinend sa inyo. Okay, ngayon, maganda na yung process niya dahil wala pang 1 oras ata. So, ayun, wala pang 1 oras, pero andyan na kaagad yung SS number nyo. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga SSS branch para magpila, ganun, magpa-appointment, ganun. So, pwede na siyang gawin online. So, napakadali. I hope may natutunan kayo at nakatulong sa inyo.
Don't forget to subscribe, like this video. Thank you. Bye-bye.